Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang umasa sa iyong kayamanan, ni magsabi man, sapat na ito. Huwag mong sundin ang iyong sariling pagnanasa at lakas upang maglakad sa pita ng iyong puso. Huwag mong sabihin, sino ang makapipigil sa akin? Sapagkat tiyak nagaganti ang Panginoon. Huwag mong sabihin, ako'y nagkasala, ngunit ano ang nangyari sa akin? Sapagkat ang Panginoon ay matiisin. Huwag kang maging panatag sa pagpapatawad na parabang maaari kang magpatong ng kasalanan sa kasalanan. Huwag mong sabihin, malaki ang kanyang habag, patatawarin niya ang marami kong kasalanan. Sapagkat nasa kanya ang habag at puot, at ang kanyang galit ay mananatili sa mga makasalanan. Huwag kang mag-atubiling magbalik loob sa Panginoon, at huwag mong ipagpabukas ang araw-araw, sapagkat biglang darating ang galit ng Panginoon. At sa araw ng kaparusahan, ikaw ay malilipol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala. Mapalad ang taong hindi sumusunod sa payo ng masama, ni tumatayo sa landas ng makasalanan, ni nakikisama sa mga panlibak. Sa halip, ang kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Siya'y tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng batis, namumunga sa kapanahunan, at ang dahon ay hindi nalalanta. Anuman ang kanyang gawin ay magtatagumpay. Tugon, mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala. Hindi gayon ang masasama, sila'y tulad ng ipa na tinatangay ng hangin, sapagkat kilala ng Panginoon ang landas ng matuwid. Ngunit ang landas ng masama ay hahantong sa kapahamakan. Tugon, mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang basong tubig sa aking pangalan, dahil kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi niya mawawala ang kanyang gantimpala. At sino mang magdulot ng pagkakasala sa isa sa maliit na ito na nananalig sa akin, mas mabuti pang bitinan siya ng malaking bato sa leeg at ihagis sa dagat. Kung ang iyong kamay ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang kamay, kaysa may dalawang kamay ngunit mapunta sa impyerno. At kung ang iyong paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ngunit maihagis sa impyerno. At kung ang iyong mata ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa ang mata
swerte sa may dalawang mata, ngunit mapunta sa impyerno. Kung saan ang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay, sapagkat ang bawat isa ay aasinan ng apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, ano ang ipaaalat dito? Magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at mamuhay kayo ng payapa sa isa't isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Napakatindi ng mensahe ng araw na ito sa unang pagbasa. Malinaw ang babala. Huwag mong ipagpaliban ang pagbabalik loob. Maraming tao ang nagsasabi, bukas na lang ako magbabago. Bata pa ako, pagtanda ko na. Ngunit ang katotohanan, hindi natin hawak ang bukas. Ang pagpapatawad ng Diyos ay totoo. Ang kanyang awa ay malalim. Ngunit hindi ito lisensya para abusuhin siya. Sa Ebanghelyo, gumamit si Jesus ng matinding pananalita. Putulin ang kamay, putulin ang paa, tukutin ang mata. Hindi literal ito, kundi isang malakas na paalala. Kung may bagay, relasyon, gawain, o bisyo na naglalayo sa atin sa Diyos, dapat tayong maging radikal sa pagputol nito. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa samantalang sarap. At sinabi rin niya, mabuti ang asin. Ang asin ay pampalasa. Ang asin ay preservative. Ang asin ay nagpapanatili ng kabutihan. Tayo, bilang Kristiyano, ay tinatawag maging asin ng lipunan. May integridad, may prinsipyo, may kabanalan. Kung mawalan tayo ng alat, kung mawalan ang ating paninindigan, ano pa ang silbi natin? Mga kapatid, ang pagbabalik loob ay hindi bukas. Ito ay ngayon. Ang kabanalan ay hindi kalahati. Ito ay buo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa malinaw ninyong paalala na huwag ipagpaliban ang pagbabalik loob. Tulungan ninyo kaming huwag maging kampante sa kasalanan. Bigyan ninyo kami ng lakas na putulin ang anumang naglalayo sa amin sa inyo. Kahit ito'y mahirap, kahit ito'y masakit, gawin ninyo kaming asin ng mundo. May paninindigan, may katapatan, may kabanalan. Naway mamuhay kami ng payapa sa isa't isa at maging patotoo ng inyong presensya sa aming komunidad. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.